Hi guys, ito po si Master Ang. Today pag-usapan po natin about wishing paper. Wishing paper na ginagamit ng mga Chinese tuwing sasapit ang Chinese New Year. May mga Pilipino ginagawa po to tuwing New Year na January 1st. Bago mag January 1st, December 31, nagsusulat na po sila ng ganito. Sinusulat na po nila ang lahat ng kanilang kahilingan. Pagdating po ng alas 12 na madaling araw, sinusunog na po nila ito ng January 1st. Pero ang tanong, dapat ba tuwing December 31 at January 1st susunugin? Doon lang ba ginagamit ito? No. Sa Chinese New Year, kailangan po gawin nyo po ito. Bakit? Kasi itong wishing paper nito, para po ito sa Chinese New Year. Dapat po tuwing sasapit ang Chinese New Year, nagsusulat po kayo ng wish. Kasi ito ay based sa Chinese culture. Kultura ng mga Chinese itong papel nito. Kaya ngayon, kung gusto nyo maghiling o meron kayong wish, dapat po ginagawa nyo po ito tuwing Chinese New Year. Ngayon, ang tanong, what if kung tapos na ang Chinese New Year, Master Ang, pwede ba namin gawin? Pwede ba namin gamitin ang wishing paper kahit tapos na po ang Chinese New Year? Yes, pwede naman po. Wala naman po mawawala. Pwede nyo pong gawin kahit tapos na po ang Chinese New Year. Yun nga lang, instead of alas 12 ng hating gabi nyo gagawin, nasunugin yung paper kasi tapos na po ang Chinese New Year, bali gagawin nyo, susunugin nyo ng alas 8 ng umaga. Itong papel nito. Anytime, any day, basta't alas 8 nyo susunugin itong papel nito. Okay? So ngayon, ang tanong, paano ho ba namin gagamitin to? Paano ba magsulat? Napakadali. Isusulat lang po ninyo ang buong pangalan nyo. Pagkatapos isulat nyo lahat ng mga kung anong kahilingan. Pisipika, detalyado. Kailangan sulatin nyo ng detalyado. Pero wag kayong magsusulat na may kinalaman sa ibang tao. Kailangan patungkol lang sa iyo kung ano yung gusto mo, kung ano yung mga hihilingin mo. Hindi ka pwede magsulat na may kinalaman sa kaaway mo. Hindi ka pwede magsulat na parang niwi-wish mo na sana mamatay na yung kaaway mo o nagwi-wish ka na sana bumaksak ang negosyo nila o sana maghirap sila. Hindi pwede. Bawal. Itong papel nito, itong wishing paper, dapat positibo. Positive lang po ang isusulat nyo. Hindi po pwede negative. Bawal. Kaya sa lahat ng mga tao, sa darating na Chinese New Year, kailangan po, bago mag-Chinese New Year, alas 12 na madaling araw, masunog nyo na po itong papel nito na sinulat nyo ang mga wish ninyo. Ngayon, dalawang klase po to. Ito, isang manipis na ganitong yelo. Meron naman po ganito. Makapal. Meron naman po makapal. Makapal. Pero kadalasan, ito talaga ang nakikita ng mga tao kapag bumibili sila. Yung manipis. Manipis. Ito ang common talaga na binibili ng mga tao. Kasi hindi nila alam kung saan sila kukuha ng mga ganito. Okay? Ngayon, pag tinanong nyo ako, kadalasan itong mga ganitong wishing paper, kami po mga punsoy, pag may gusto po kaming i-ritual sa mga tao, isa po ito sa mga weapon namin na isusulat nyo, tapos kami mismo magri-ritual. Kami ang gagawa para i-ritual kayo, para maging maganda ang taon ninyo, o di kaya maging maganda ang buhay ninyo. So ito, isa sa mga papel na ginagamit namin as weapon, para ayusin kayo. Pero, kung gusto nyo naman na kayo mismo ang gagawa, pwede naman po. Kasi iba yung ritual nyo, kumbaga saan susunugin nyo kaagad eh. Kapag magcha-Chinese New Year, susunugin nyo na ng alas 12 na madaling araw. Samantalang kami, may proseso kami, may ginagawa kami, iba yung klase ng ginagawa namin pagka kami ay punsoy expert. Okay? So ngayon, sa lahat ng mga tao, sa darating na Chinese New Year, magsulat po kayo ng wishing paper.
Isa pa guys, no? Meron po akong mga nakikitang mali na ginagawa ng ibang mga nagtitinda ng Lucky Charm. At meron po kasing iba na nagpupunsoy-punsuyan na nagpapanggap na punsoy expert. Ngayon, sinasuggest nila na gumamit po kayo ng ganitong papel. Ganitong klaseng papel. Guys, pagka nakita nyo may mga damit at may mga kung anong kasangkapan, hindi po to wishing paper. Ito po ay instant paper para sa patay. Hindi po kayo dapat gumamit ng ganito. Kadalasan po, may mga iba na nagtuturo ng ganito na gamitin nyo daw. Kasi daw, ito daw ay wishing paper. Sorry guys, hindi po siya wishing paper. Mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap na punsoy expert. At minsan may mga Lucky Charm store na tinuturuan kayo ng mali na gumamit kayo ng ganito. Guys, wag po kayo maniniwala. Mag-ingat po kayo. At meron din po iba nagtuturo ng ganito. Magsunog daw kayo ng ganitong pera. Pagka bagong taon o Chinese New Year, guys, hindi pwede. Para po to sa patay. Hindi po dapat kayo nagsusunog ng ganito. Kasi sabi daw nila pera daw para dumating daw sa'yo maraming pera. No guys, pera to para sa patay. Kaya wag na wag nyong gagawin kasi hindi po pwede, bawal. So, alam nyo guys, mag-ingat po kayo sa mga punsoy-punsuyan. Marami po nagpapanggap. May ibang mga Lucky Charm store nagtuturo mali-mali. Lumapit po kayo sa mga legit, yung mga totoong Lucky Charm store. At lumapit po kayo sa mga totoong punsoy expert. Alam nyo, sa panahon ngayon, marami na po ang mga peking punsoy expert. Kumbaga sa produkto, kung naglipa na yung mga peking produkto, naglipa na rin po ang mga peking punsoy expert. Na ginagawa lang po nila para po sila ay makapangloko, para kumita ng pera. Kaya, sa lahat ng mga tao, mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap na punsoy expert. Marami na po. Ngayon, kapag gagawin po ninyo itong wishing paper, sa darating po na February 9, kasi ang Chinese New Year is February 10, 2024. Ngayon, February 9, isulat na po ninyo ang lahat ng inyong wish. Isulat nyo ang buong pangalan nyo. Lahat ng mga wish, isulat ninyo. Pagkatapos, huwag kayong magsusulat ng masama. Kahit sa mga kaaway nyo, sa mga taong hindi nyo gusto o di kaya something na may ginagawa sa ating masama, huwag tayong gumante gamit itong papel nito. So, pakiusap ko lang sa lahat ng mga tao, mag-wish lang po kayo kung ano ang gusto nyong i-wish na may kinalaman sa buhay nyo at sa mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo na magaganda. Gusto nyong umasenso, gusto nyo na magkapera, gusto nyo na umangat yung karir nyo, gusto nyo na gumanda ang negosyo nyo, kahit ano, basta positibo, positive. Hilingin ninyo lahat ng gusto nyong hilingin. Ngayon, sa lahat ng mga tao, tandaan ninyo etong wishing paper nito, pwede nyong gawin to. Pwede nyong gawin to. Wala naman po mawawala sa inyo kung gagawin nyo. Pero tulad ng sinabi ko doon sa mga dati kong video, nasa atin pa rin ang totoong swerte. Kahit ginawa mo yan, kung hindi ka naman masipag, hindi ka rin naman magtatrabaho, at hindi ka naman positibong tao, wala rin pong kwenta yung ginawa mo kahit na magsulat ka pa ng maraming wishing paper. Sa lahat ng mga tao, tandaan ninyo, kahit hindi nyo ginagawa to, kahit hindi kayo magsulat ng wishing paper, basta't ginagamit mo ang utak mo at alam mo sa sarili mo na positive ka tao at masipag ka, maniwala ka sa akin, magiging maswerte ka kahit hindi mo gawin itong wishing paper. Ngayon, kung gagawin mo, walang mawawala sa'yo. Kasi ito, paniniwala to ng mga Chinese. Paniniwala to ng mga punsoy expert na itinuturo sa mga tao para sa mga taong masisipag, sa mga tao na puno ng positibo. Tinuturo namin na magsulat kayo ng wish kasi wala naman po masama.
Kaya sa lahat ng mga tao, gawin nyo po sa darating na February 10. Uulitin ko, bago mag-February 10, February 9, isusulat nyo na po lahat ng inyong kahilingan. Pagsapit ng February 10, ng madaling araw, sunugin nyo na po yung papel. Okay? So, ganun lang po. Ganun lang po kadali. Ngayon, kung tapos na po ang Chinese New Year at gusto nyo pa rin po gumamit ng ganito, sige po. Pwede po. Instead of alas 12 na madaling araw nyo susunugin, kahit anong araw nyo gawin, pwede nyo sunugin ng alas 8 ng umaga. Okay? So, pwede naman po. Wala naman po mawawala. Hindi naman po masama na kahit tapos na po ang Chinese New Year, nagsusulat ka pa rin ng wish kahit anong araw, kahit nasa buwan ka na ng March, April, May, June, July, okay lang. Gawin nyo po. Gawin nyo po. Pwede po. Pero instead of alas 12, kasi tapos na po ang New Year, gawin nyo po, sunugin yung papel ng alas 8 ng umaga. Sa lahat ng mga tao, pasensya na po kayo kung medyo ako yung tipo ng tao na kapag tuwing gumagawa ng video, nauutal, tapos parang putol-putol ako magsalita, pasensya na po. Kasi sa dami ng trabaho ko, sa dami ng ginawa ko, araw-araw, napapagod din na po ako. Kasi ang boses ko malat na po. Tsaka tuyong-tuyo na po ang lalamunan ko. Ang isipin nyo, nakagawa ako ng ganitong video para turuan kayo. So, hindi na importante kung utal-utal ako magsalita. Hindi na importante kung ganito ako kung magsalita. Ang importante kung ano ang naitulong ko sa mga tao at ano ang naituro ko. Yun ang importante. At tandaan nyo guys, sa lahat ng mga tao, etong papasok na 2024, eto, na Chinese New Year, February 10, kailangan po maging positibo tayo sa buhay. Gawin nyo lahat, gawin nyo lahat na maging maganda ang taon ninyo. Huwag po kayong tatamad-tamad. Huwag po kayong papatay-patay. Kumilos ka. Huwag kang marami sinasabi. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Pakialaman mo buhay mo. Ang importante, ikaw. Huwag mo pakialaman ng iba. Kasi minsan, kaya tayo nagkakaroon ng problema, hindi natin naaayos ang buhay natin kasi pinakikialaman mo ang buhay ng iba. Mas nakapokus ka sa ibang tao kaysa sa buhay mo. Kasi ang mga Chinese, wala kaming pakialam sa ibang tao. Ang pinakikialaman namin, sarili namin. Ang ginagawa namin, magpayaman. Ang mga Pilipino, magaling tayo kasi makialam sa buhay ng iba. May makita ka lang na problema ng iba, gusto mo alamin. Gusto mo malaman kung ano bang nangyayari sa kanila. Guys, hindi po tama yan. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Pakialaman mo buhay mo. Tingnan mo sarili mo kung ano problema mo. May problema ka ba sa trabaho? May problema ka ba sa negosyo? May problema ba kayo sa pagsasama ng mag-asawa? O may problema ba kayo sa pamilya nyo? Yun ang asikasuhin mo, ayusin mo. Pati buhay mo, ayusin mo. Pati ang sarili mo. Kung paano ka humawak ng pera, pakialaman mo. Tingnan mo, baka naman may problema tuwing humahawak ka ng pera. Baka naman gastador ka. At baka sugarol ka. So, di ba dapat minomonitor mo ang sarili mo kaysa minomonitor mo ang buhay ng iba? Panahon na po para itama ko kayo. Panahon na rin po para itama nyo ang sarili nyo. Hanggang hindi tayo natututo sa buhay, hanggang masyado tayong pakailamero, mahilig tayong makialam, walang mangyayari sa buhay nyo. At ito pa ang bilin ni Master Ang para sa inyo. Sa darating na Chinese New Year, huwag po kayo magsasalita ng hindi maganda. Kailangan po babatiin natin ang lahat ng tao ng pwede nyong batiin ng Happy New Year, o pwede nyo batiin Kung Hui Pat Choy, Sin Ni Kuai Lo, Gong Si Pat Kai, Sin Ni Kuai Lo. Nasa sa inyo kung paano nyo babatiin ng mga tao. Pero pwede nyo naman batiin ng Happy Chinese New Year. At pagkatapos, magbigay kayo ng ampaw sa kahit kanino. Kasi swerte ang nagbibigay ng ampaw.
Kaya sa lahat ng mga tao, pinapayuhan ko kayo na maging positive po kayo sa taong 2024. Panahon na po para tayo ay kumilos. At payo ko rin po sa lahat ng mga tao, mag-ipon tayo ng pera kahit na anong hirap, kahit ano pang hirap para kumita ng pera, subukan pa rin po natin na magtabi ng pera. Hindi po masama magtabi ng pera. Ito ay para sa pamilya mo. Mas maililigtas mo ang buhay ng asawa mo, anak mo, at ng pamilya mo, kahit magulang mo. Mas madali mo masasagip ang buhay nila kung meron kang naitatabi. Pati buhay mo, maililigtas mo kapag meron kang naipon na pera. Tandaan nyo, hindi natin alam kung anong pagsubok na dumarating sa atin sa araw-araw. What if kung may mangyari sa atin masama, at least may pera tayo. Tandaan nyo, gusto ko lang po talaga lahat ng tao matuto na po. Panahon na po na asikasuhin nyo ang sarili nyo. Panahon na po na huwag natin pinakikialaman ng ibang tao. Tayo, mag-focus tayo sa sarili natin. Panahon na po para yumaman tayo. Panahon na po para guminhawa ang buhay natin. Gamit ang utak natin, gamit itong katawan na ibinigay ng Diyos, itong puso, itong dalawang kamay, dalawang mata, dalawang paa. So anong ibig sabihin? Kumilos ka. Huwag kang papatay-patay. At kung ano man ang mga pagsubok na dumating sa iyo, labanan mo, kaya mo yan. Hindi ako naniniwala na hindi mo kaya. Huwag ka na lang na marami sinasabi. Kumilos ka na lang. Kasi hindi masosolve ang problema kung hindi mo gagamitan ng utak. So ganun lang po guys. Sa lahat ng mga nanood, maraming pong salamat sa tiwala niyo sa akin. At ito po si Master Ang. Binabati po kayong lahat na Happy Chinese New Year. Kyong hi wat chai, gong si pat kai, sin ni kwai lo, kung hui pat choy. Hanggang sa muli. Bye guys.